Okay. So good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. Okay. So it's Friday again and andito na naman tayo sa ating another success story, no? Okay, coming from our online bookkeepers and accountants. So before we start, ayan. Yes, good afternoon, Miss Des. Ayan. Mainit na hapon po sa inyong lahat. Okay, kamusta naman po dyan sa inyo, Miss Des? Okay, so right now we have 14 viewers. Okay, so kindly tag your friends who are online this moment, no? Para mapakinggan itong another success story coming from our online bookkeeper and accountant. Okay. Maganda po ang panahon sa Mandaluyong. Okay, mabuti naman. Dito sa amin is napakainit dahil pasok na tayo sa summer, summertime. Ayan. Okay. So, before we start, ayan. Okay ba yung audio ko? Loud and clear? Okay, can you hear me clearly? Okay, thank you, Miss Des. Ayan. So, let's practice our gratitude, no? Dahil Friday, so isang week na naman ang matatapos. So, weekend, para sa mga empleyado, syempre, ito yung pinakamasayang araw, no? Friday. Dahil bukas walang pasok, ganyan. So, spending quality time with our family. But anyway, ito, meron na naman tayong another success story, okay, for today. Ayan. So, bago po natin tawagin, ayan, nag-intro muna tayo. So, our guest for today is from Panitan Capi. Ayan, so, sa Visayas. Okay. So, she graduated last June 2022. Ayan, okay. And a month after her graduation, wow, nag-enroll agad siya sa TBSA. So, pumasok po siya sa batch 10. Ayan. To pursue her freelancing career. So she had a lot of struggles, but now she is happily and gratefully serving her first two clients. Ayan, okay. So meron na palang dalawang kliyente. Okay. Ang ating next guest. Okay, so everyone, let's welcome Miss Argeline Mendoza. Ayan. Hello po, Coach. Ayan, si Miss Argeline. So, Naririnig po. Yes, naririnig kita. Ayan. Okay. So, ano ba pala to? Batang-bata pa pala si Miss Argeline, no? Kasi kag-graduate mo lang, pumasok ka na agad sa freelancing. So, ibig sabihin nun, hindi ka una nag-work in any, let's say, business or private sector ba o sa government. So, yung unang pasok mo is freelancing agad. So anyway, Miss RG, ito po, can you tell us your backstory bago po kayo nag-start itong online freelancing career? Sige po, Coach. Well, before ko po na-discover yung mundo ng freelancing, I was an ordinary college student po. Gaya nga po ng nakalagay po dun sa intro kanina, a month after po ako nag-graduate, nag-enroll po ako agad sa TBSA.
So, I was in third year college po nung nagka-idea po ako about freelancing. That was the time po kasi na nagplano po kami ng mga classmates ko na mag-take ng NC3 bookkeeping assessment po sa TESDA. And then, that time po, syempre, magte-take po kami ng exam. So, kailangan namin mag-prepare. Hindi naman po kasi pwede na sasaba ka po sa gera na wala ka pong dalang baril at bala. So, during that time po, aside po sa books na meron ako, I also gathered review materials po online. And then, one time, nag-YouTube po ako. And then, nag-search po ako doon ng all about bookkeeping. And then, the very first search result po na lumabas doon, actually, hindi po video ng TBSA or ng TSBAB. It was Miss Kachi's video po. Natatandaan ko po doon yung thumbnail niya po doon, parang earn up to 200,000 as a virtual bookkeeper, parang ganun po. So, since medyo catchy po para sa akin yung thumbnail niya, pinanood ko po yung video niyang yon. And then, after watching her video po, doon na po ako nagka-interest in freelancing. Kasi doon ko po nalaman na it is possible po pala to serve foreign clients and to earn dollars kahit na nasa bahay ka lang. Also, posible pa na maka-work ka anytime and anywhere. Basta ma-provide mo lang yung needs ng clients mo on time. So, ayun po, nanood po ako ng other vlogs niya. And then, nag-search po ako ng related videos. Until napadpad po ako sa isang video ng TSBAB. It was about QuickBooks Online, free webinar po na diniscuss po ninyo, Coach Alfie. So, starting po nun, nag-subscribe na po ako sa YouTube channel ninyo. Nag-join po ako sa Facebook groups ninyo, sa Facebook group ninyo. And then, nanood po ako ng mga free webinars and mga Friday Pray Stories kapag meron po akong available time. So, actually, yung panonood ko po ng mga Friday Pray Stories, yun po talaga yung isa sa mga nag-motivate and mas nag-inspire sa akin to pursue freelancing. Kasi based po sa mga stories po doon ng mga naging students niyo po, parang nag-struggle po sila ng bonggang-bongga. Meron pa nga po doon wala po talagang background in accounting. Merong iba na hindi naman ganun ka-tech savvy, and then yung iba medyo oldie na, pero still in the end nagawa pa rin po nila. That is why nung nasa third year college na po ako, parang I had a strong feeling na po na like this is it, parang ito na talaga, na from that moment on, freelancing na po talaga yung gusto kong i-pursue kapag nakagraduate na po ako. But when I was in fourth year college na po, since graduating na po ako, most of the people around me po were expecting and were encouraging me na mag-take po ng board exam. Kaya that's why medyo that time po, na-stuck po ako in choosing between if magti-take po ba ako ng board exam or after kong graduate, mag-focus na po ako in pursuing freelancing. So, pero those days po, mas nangingibabaw na po sa akin yung kagustuhan ko talaga to pursue freelancing. Kasi tumatak po kasi sa akin yung sinabi po ng isa sa mga professor namin when I was in college. Sabi niya po doon, later on daw po, when we do the practice, o kapag nag-work na daw po kami in the future, most probably daw po 80% ng pinag-aralan namin from college until review phase, most probably daw po 80% daw po nun will be wasted. So, naisip ko po, ba't pa po ako magpapaka-stress na pag-aralan yung mga bagay na alam ko namang masasayang din naman in the future.
kung pwede naman na yung pag-aralan ko na lang is yung mga bagay na alam kong talagang magagamit ko and talagang makakatulong para sa akin in pursuing what I really want to pursue po and in achieving my dreams. Well, I am not saying po na hindi po worth it yung CPA title or yung license. Hindi ko po sinasabi na gano'n. Baka po kasi merong mga friends or classmates ako dito na nagre-review po sa ngayon for CEPALE na nanonood or makakapanood po nito. Well, I am not saying na hindi po worth it yung CPA license or yung CPA title. Of course, it is worth it po. Pero siguro para sa akin po, depende siguro sa life priority po ng tao. Ako po kasi, I did not take the board exam kasi getting the CPA license is not my priority for now po. Dati kasi before po akong mag-graduate, parang naset ko na po yung goal ko that time. Na kapag nakagraduate na po ako, yung first priority ko po was to find a way para makaipon po ng sapat para mas mapaaga po yung pag-uwi ng lola ko po dito sa Pilipinas. Kasi yung lola ko po ngayon, she is now 66 years old na po. But still, nagtatrabaho pa rin po siya as an OFW po sa Saudi Arabia. Actually, yan po yung biggest why ko. That's why I am so grateful po that I found freelancing, that I found this community, that I found TBSA. Kasi yun po yung nakita kong way to make it happen. So, ayun po, moving forward, na po sa time na nag-a-advertise na po kayo para sa opening ng batch 10 po. That time po, medyo nagulo na naman po yung isip ko. Kasi nung hindi pa po nag-i-start yung enrollment, hiniram ko po yung phone ng mama ko. And then, nung yung messenger po niya nag-notify po sa message po ng lola ko. Hindi ko na po maalala yung exact na message, pero parang yung thought po ng message ng lola ko doon, parang sinasabi po ng lola ko sa mama ko na medyo matatagalan pa daw bago po kami makaluwag-luwag financially. Kasi after ko daw graduate, magre-review pa ako, magtitake pa ako ng board exam, ganyan. So, feeling ko po talaga, parang mas gusto po nila na mag-take ako ng CEPALE. Kaya, that time, naguguluhan po ako kung ano talaga yung gagawin ko. And then, I understand naman po kung yung reasons nila kung bakit parang mas gusto po nila na mag-take po ako ng board exam. Kasi po, if luckily, maipasa ko po yung board exam, parang magiging mataas po yung tingin ng tao sa akin. Parang magiging professional po yung tingin nila sa akin kasi CPA ako, board passer ako. Kapag nag-apply ako sa mga companies, meron akong advantage, ganyan. And gusto ko rin po naman na i-consider yung thoughts and opinions po nila. Kasi alam ko po na para rin po yun sa ikakabuti ko. Pero that time po kasi, iba po talaga yung parang gusto kong gawin. And then naisip ko rin po na what if hindi po ako nakapasa, di parang masasayang lang yung pera ng lola ko, masasayang lang po yung efforts ko, masasayang lang yung mga oras and yung mga taon na lumipas. Kasi that time, hindi naman po ako ganun ka-eager and ganun ka-dedicated to get the CPA title po. That's why hindi ko po alam kung ipupurso ko na po ba that time yung freelancing o magte-take po ako ng board exam. So, hindi po ako ganun katalino. And hindi din po ako ganun, hindi ko rin po sinasabi na magaling ako sa buhay. Pero para sa akin po kasi parang hindi naman guaranteed na kapag
naging CPA na po ako, magiging masaya and magiging successful po talaga ako in life. So, ayun po, that day, bago po ako matulog, since medyo gulong-gulo po yung isip ko, iniyak ko po lahat sa kanya yun. Tinanong ko po siya, like, tapos sinabi ko po sa kanya na, Lord, ano po ba yung gusto niyong gawin ko? Like, ano po ba yung mas nararapat na gawin ko? Mas dapat po ba na mag-take ako ng board exam or mas dapat na i-pursue ko na po yung freelancing? And then, syempre, that time, I wasn't expecting naman po na like, meron akong boses na maririnig saying, anak, mag-take ka ng board exam, or anak, i-pursue mo yung freelancing. Hindi naman po. That's why, that time po, nanood po ako ng homily po. It was Father Fidel's video po. And yung yung video niya po na yun po talaga yung like bumuo ng loob ko to finally take the risk in freelancing po. Kasi at the end of his video po, sabi niya po doon, parang ganito, tinatanong ka ng Diyos ngayon, ano ang gusto mong gawin ko sa buhay mo? Yun po yung sabi na doon. And medyo corny man pong pakinggan, pero feeling ko po talaga that time, parang God was directly talking to me. Ewan ko lang po kung asyumera lang ako or what, pero feeling ko po talaga that time, that was God's way of saying to me na anak, gawin mo yung gusto mo, ako bahala sa'yo. Parang ganun po. That is why, malakas po talaga yung loob ko nung nag-enroll na po ako sa TBSA and nung finally nag-start na po ako in freelancing. Kasi alam ko po na I have a very generous, a loving, and an amazing God po na hindi po ako bibiguin. So, yun po, that was my backstory po. And the rest was history na po. Now, I am serving my first 2 clients na po. Actually, yung first 2 clients ko po na to, na-close ko po siya on the same day. That was December 22, 2022 po. Hindi ko pa po nakukompleto yung simbang gabi that time, pero grinant na po ni God yung wish ko. Ganyan po siya ka-generous. That's why I am very grateful po na isa po ako sa mga pinagbubuhusan po niya ng pagmamahal at pagpapala po niya. Yan po, Coach. Ayun, okay. So, maka-detail po rin. Siyempre, pag meron talaga tayong crossroads when it comes to decision making, no? So, kailangan natin ng guidance. So, ang pinaka maganda talagang gawin, no, is to ask help from God. So, that's great na during your decision making, ayan. So, humingi ka pa rin ng help sa kanya. Okay? So, napakaganda ng story mo, Miss Argeline. Kasi nakikita natin yung faith mo and then setting priorities. Ayan. So, seeing na si Lola mo, okay, working abroad at the age of 66, no? So, ibig sabihin, masipag si Lola. Pero, syempre, tanda na. So, yun na yung isa siya sa galing na dahilan kung bakit ginagawa mo itong freelancing. Ayan. Okay. So, kumbaga pag kailangan talaga natin gawin itong online freelancing, hanapin talaga natin yung deep wise natin, no? So, doon natin paghugutan yung ating pagsisikap, ayan, para i-push natin itong online bookkeeping and accounting career. Ayan. Okay. So, eto Miss Argeline, since you are already working at home, no, sa ngayon, ano yung mga nakikita mo mga challenges niya? Paano mo na-solve itong mga challenges na ito?
Okay po. Well, yung first struggle ko po talaga when I was starting in freelancing was yung internet connection po, which is I know na hindi lang naman po ako yung namumroblema. Siguro halos lahat po sa atin ng mga freelancers. Dati nga po, nung nasa first 3 weeks pa lang po tayo ng masterclass, that time po masyado po akong nagigigil sa internet namin dito kasi that time po yung gamit namin Globe at Home prepaid wifi lang po, and then dito po sa area namin kapag ganun po yung gamit mo, nagagamit mo lang po siya ng maayos kapag hating gabi na or madaling araw na. Kaya po, dati kapag merong mga live sessions or may mga accountability calls, yung ginagawa ko po dati, tumatambay po ako sa malapit na tindahan po dito sa amin na meron pong piso wifi. Minsan kahit gabi po, tumatambay ako. Pero hindi lang naman po ako mag-isa kasi minsan kasama ko po si mama, minsan kasama ko yung mga pinsan ko. So, kapag tumatambay po ako doon hanggang matapos yung live session or yung accountability calls natin, kasama ko rin po sila doon hanggang matapos. So, isa din po sa ginawa ko dati nung problema ko po yung internet connection is sa gabi pa lang po, nagpaplano na po ako kung anong gagawin ko kinabukasan para ma-maximize ko po yung time ko. Sa gabi pa lang po, like what do you call this? Magda-download na po ako ng mga PDF statements, and then kinaumagahan, since hindi po kailangan ng internet connection noon, kinaumagahan or sa susunod na araw, i-convert ko po yon para makapag-practice ako, o kaya naman during the day po kapag mahina yung internet namin, gagawa po ako ng offer statement ko, ng about section sa LinkedIn ko, ng link ay si-set up ko po or i-layout ko po yung LinkedIn banner ko. Ganun po yung ginagawa ko dati. So next po na naging struggle ko was getting a client po. Before ko po ma-meet itong dalawang clients ko po na to, more than 3 months po akong consistently na nag-connect and nag-apply po. And I sent hundreds of applications and I think thousands of connections bago ko po finally makuha itong dalawang client ko po na to. May mga time po na parang napapanghinaan na po ako ng loob, like feeling ko parang walang patutunguhan yung ginagawa ko, parang mali yung naging decision ko, parang ganun po. Pero I am so grateful po kasi kahit na naranasan ko po yun, patuloy pa rin po akong kumapit sa kanya at patuloy pa rin po akong naniwala na hindi niya po ako bibiguin. And then gaya nga po ng paniniwala ko, hindi niya nga po ako binigo. At before 2022 ends po, dalawang clients na po yung binigay niya sa akin. Actually, yung pinanalangin ko po dati, isang client lang po before 2022 ends. Pero dahil napaka-generous po niya, dalawa na po agad yung binigay niya. Kaya I am so grateful po. And then last po na struggle ko is yung pagiging consistent. Actually po, ito po talaga yung main struggle ko po sa ngayon. Dati po consistent po ako in connecting sa pagbabasa ng mga modules, sa panonood ng mga webinars, sa in value posting and in etc. po. Pero sa ngayon parang twice a month ko na lang ata na-open yung social media accounts ko for freelancing kasi lately medyo naging busy po ako in handling my clients. Actually, nahihiya nga po ako sa inyo, Coach, kasi dun po sa yung nag-post po kayo last time to congratulate me. Pero after 2 weeks ko na atang nakita yung post nyo po. And then after 2 weeks na rin po ako nakapag-thank you sa inyo. So, sorry po talaga, Coach. And then, but now po,
I am starting to rebuild my momentum na po, and nire-refine ko rin po yung daily routines ko po, and trying to discipline myself din po para mas ma-maximize ko po yung time ko and para mas magamit ko po yung time ko efficiently. So, yun po yung mga naging struggles ko, Coach. Ayan, no? So, coming from your story, Miss Argeline, no? It's so great dahil supportive naman yung family mo, lalo yung mama mo, no? Kasi sinasamahan ka pag pupunta ka doon sa ano yun? Piso Internet, tama ba? Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi. Ayan, replace. Okay, so by that, pinapakita mo yung commitment mo. Okay, so kahit na naging hadlang sa'yo yung internet, no, you still find ways. Plus, with support of your mother. So, maganda din talaga na supportive din ang family. Okay? So, it's glad din na sinasabi mo yung struggle mo, no, when it comes to consistency. Ito nga sinasabi mo, pag freelancing, so since this is your business, hindi lang tayo magtatrabaho dun sa client, but we have to work also for our freelancers. So don't forget. Every day, let's devote hours, no, para sa business natin, para mag-grow siya. Hindi lang doon sa pag-focus ng pag-serve sa mga clients. And then, maybe later, you can delegate your work na, no? So, let's say if you have 2 or more clients, you can delegate na para makapag-focus ka na on the part of marketing your business. Okay? Para mag-grow naman ito siya. Okay. So, kanina, tanong natin yung benefits na na-enjoy mo sa freelancing. Benefits po. Okay, yung first na benefit po for me is yung flexibility of working hours po. Like, hindi ko po kailangang gumising ng napakaaga to prepare for work. Hindi ko po kailangang mag-alala na baka late na ako. Hindi ko po kailangang ma-stress ng dahil sa traffic. Kasi minsan po kahit mag-toothbrush or maghilamos lang po ako pagkagising ko, good to go na po ako to start working. And then, next po is having time with my family. Like, I am always celebrating with them kapag may mga celebrations, may mga occasions, and etc. And then, nakakapanood po kami ng movies together, nakakakain po kami together, nakakapag-chismis po kami together. I have enough time po para makasama sila at para makisaya po sa kanila. And then, last po is yung higher potential income. Actually, sa ngayon po, hindi pa naman ganun kalaki yung rate ko po sa ngayon. Pero para sa akin po, yung kinikita ko po sa ngayon in freelancing, this is so much good na po para sa isang fresh grad at beginner po na katulad ko po. So, ayun po. Actually, marami po pong ibang mga benefits, pero yun po yung top 3 ko po, Coach. So, spending time or quality time with your family, ayan. Tapos, mag-ayos, no, ng bonggang-bongga. Okay? Importante yung presentable sa harap ng camera. Okay? So, another one is, yes, you're enjoying yung rate na medyo mataas compared doon sa mga nag-uumpisa pa lang na kanilang career, no? Okay. So, that's great, no? Kasi enjoy mo na ngayon yung mga benefits from working at home. Okay. So, Argeline, para po sa inyo, what makes a good support group?
Para sa akin po yung good support group is a group of people po na sasamahan kang mag-celebrate with your wins. And it is also a group of people na handang tumulong po sa'yo in times na you are struggling with something po. And I can say po na yung support group po inside TBSA is solid po. From coaches, sa inyo po ni Coach Shari po and sa iyo po Coach Alfie, one chat away lang po kayo and napaka-passionate and dedicated na po to help us, your students po, down to the TLs, to the SGLs, to the admins, and to my fellow TBSA students po. Halos lahat po ng members dito napakabait and they are very approachable and they are always willing to help as long as may maitutulong po sila. And actually, lately nga po, nag-message po ako dun sa Discord channel po natin kung sino po yung merong experience in doing GST filing po in Singapore kasi yung client ko po gusto niya rin po na ako yung gumawa ng GST filing po niya kahit na wala pa po akong experience. Sabi ko nga po sa kanya, wala po akong experience in doing that. Pero sabi niya, matututunan ko rin naman daw po yun. So, humanap po ako, nanghingi po ako ng tulong dun sa Discord po natin. And then, ang nakakatuwa po, kasi si Sis Mary Chris, TL na po siya sa ngayon, si TL Chris, siya pa po yung nag-PM sa akin, sabi niya doon, uy, nakita ko yung message mo sa Discord channel natin. Meron akong experience in GST filing. Ano ba yung queries mo? Baka matulungan kita. So, parang God sent po siya para sa akin. That's why I am so grateful po na I am part of TBSA family po. So, yun po, Coach. Yeah. Okay. So, glad to hear that, no, Miss RG. Ito po, para po sa inyo, how do you define success? A success. Lahat po tayo may kanya-kanyang definition ng success. But for me po, success is happiness. Para sa akin, if you are living your life the way you wanted, then it means you hit the bullseye of success. By simply enjoying and loving what you do, success na po yun. By simply putting smiles on the faces of your loved ones, success na po yun. By simply satisfying your clients with your services po, success na po yun. By simply being better today than you were yesterday, success na po yun. And by being your guest po today for this week's Friday Praise Story po, success po to para sa akin. Para sa akin po, as long as you are happy, you are successful po, Coach. Yun po. Ayan, wow, galing naman. Okay, syempre, may mga kanya-kanya na talaga tayong definition ng success, no? Definition nila for success, it has something to do with materials, ayan, okay. But for Miss Argeline, ayan, so happiness. Kasi mahirap din yan hanapin, no? Kasi yung iba nga, ito-travel pa para hanapin yung happiness, okay? So, before we end and give the last question, meron palang tanong dito, Miss RG, no? Ito. So, saan ka po nakakuha ng client? Ayan. Well, yung itong first two clients ko po na to, sa OLJ ko po siya nakuha, itong dalawa po. Kasi dati po nung nag-start po lang po ako, doble kayod po ako noon. Nagko-connect po ako sa LinkedIn and sa Facebook, and then nag-a-apply din po ako sa mga online job sites. So luckily nung nag-apply po ako sa OLJ dito sa dalawang clients ko po na to, they responded po sa application ko, and then the rest was history na po. Ayun po. Okay.
So for the information of everybody, so you can get clients from Facebook, from LinkedIn, then you can also get from the online job sites. Ayan. So much proud of you, my AC mate. Hindi ko lang yung pangalan. Okay. Ayan. So, from, okay, inspiringly watching. Ayan. Okay. So, before we, uh, okay. Ano ba ito? Ito. Kindly ask kung ano na ang gamit na freelancing gadget ngayon. Okay. Ang ginagamit naman natin, no, ay computer. So, if you have laptop, okay. So, kung halimbawa, meron kayong external laptop sa bahay, ayan, pwede nyo yan gamitin. Okay. So, desktop. So, you can use that. Okay. To start your online freelancing. Okay. Ayan. So, Jeline, okay, para dun sa mga nagbabalak, no, to start this online bookkeeping and accounting. Anong pwedeng advice ang pwede ninyong maibigay sa kanila? Okay po. Well, para po sa lahat ng mga aspiring virtual bookkeepers and accountants po, pursuing freelancing or pursuing your virtual bookkeeping and virtual accounting career, it is never easy. Marami po tayong pagdadaanan ng mga struggles, mga rejections, mga challenges. May mga time na nakakapagod, may mga time na madi-disappoint ka, may mga time na masasaktan ka, and then marami po pong iba. But trust me when I say na lahat po ng struggles, lahat ng pains, lahat ng rejections, lahat ng discouragement, lahat po yon will be all worth it in God's perfect timing. Just keep the faith lang po. Let us do our best and God will do the rest na po. Yun po. Okay, ayan. So, may pahabol pa dito, very inspiring. Kahit no experience sa corporate, pwede sa freelance. Ayan. Okay. So, wala po yan sa edad, no? So, nasa tao talaga yan. Na pag-start, yung kung ano talaga yung gustong-gusto nila. Tsaka plus, with passion. Hindi pa rin yung passion. Even sa ating freelancing. Okay. So, before we end, no, announcement lang everyone. So, those who want to enroll in our batch 11, okay, or next batch, that will be, we'll start on Monday, that's March 6. So, today is the last day of enrollment. So, habol po, no? Parang ganun sa mga pumasok sa ating batch 11. Ayan. Okay. So, yeah, thank you, Ms. Julie, no? For sharing to us your inspiring story. Okay? So, isa ka na rin sa naging guest natin. Yes, excited story. Okay? Finally. Naging goal mo rin, no? Yes. Finally, na isa ka doon sa guest natin para sa ating Friday story. So, this is an avenue for us para ma-share naman yung ating experiences. Inspiring, yes. Inspiring encounters, no? This is your first time to encounter online freelance. Okay? Thank you. Diba? Just umabol po sa enrollment. So today is our last day of enrollment.
Okay, Miss Arjeline, baka meron kayong i-greet. Sige. Ano po, Coach? Baka meron kayong batiin. Batian po. First of all, thank you po, Coach, sa inyo and to Coach Shari for building this community po. Kasi napakalaking tulong po talaga sa akin yung TBSA. And also sa TL ko po dati, sa kay TL Kim, to my SGL, kay SGL Boost po, and sa mga AC mates ko po, sa teammates ko po, of course, sa family ko po, hi po sa inyo. And sa lola ko po, stay safe po and stay healthy. I can't really wait for that moment po na we can finally see you stepping out sa pintuan po ng airport. Stay safe po. We love you and we miss you. Yun po. Ayan. So, thank you, Miss Arjeline, no, for this inspiring story. So, para doon sa nagbabalak na explore itong online bookkeeping and accounting career, we have our guide section and you can also watch our So, God bless po. Bye-bye. Thank you, Miss Arjeline. Thank you po, Coach.